Bongbong Marcos administration, we grew by 6%, one of the highest in the world. Southeast Asia is one of the fastest growing regions. So we grew by roughly 6%. Next year, we expect to grow anywhere from 6 to 7%. A Trump presidency, there is uncertainty on what he plans to do with regard to tariffs and inflation. Of course, if tariffs are imposed and inflation goes up, then interest rates will not go down as much as we wanted to, right? So that will affect global growth, I suppose. Bakit tila naiinggit ang China, Vietnam at Thailand sa Pilipinas? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawa mo? Alam mo bang habang nakakagulo ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya dahil sa banta ng taripa mula sa Amerika, ang Pilipinas tila tahimik lang ngunit mukhang may ace o alas na tinatago. Pero bakit tila naiinggit ang ibang bansa tulad ng China, Vietnam at Thailand? Hindi ito basta haka-haka. Mayroon tayong solidong dahilan na siguradong mapapaisip ka. Grabe ka, PBBM. Ano ang ginawa mo? Hindi lingid sa ating kaalaman na malaki ang epekto ng US tariff hikes, lalo na sa mga bansang heavily reliant sa kanilang trade surplus sa Amerika. Pero dito nagkakaiba ang laro. Ang Pilipinas, ayon sa datos ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, tayo ay may pinakamaliit na trade surplus sa buong China plus ASEAN 6 trading bloc na 4 billion US dollars lang noong 2023 kumpara sa Thailand na 43 billion US dollars at Vietnam na 109 billion US dollars, lalo na sa China na 300 billion US dollars. Simple lang ang ibig sabihin nito, mas maliit ang posibleng tama ng taripa sa atin. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan. Pero bakit big deal ito? Dahil habang nagmamadaling mag-adjust ang China, Vietnam at Thailand para depensahan ang kanilang malalaking surplus, ang Pilipinas ay nakahanda na tila isang eskrimatur na alam ang tamang tiyempo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki ng surplus, may mas malalim na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakikita bilang isang dark horse sa regional economy. Ang sikreto, EMS-SMS sector. Ang EMS-SMS o Electronics and Semiconductor Manufacturing Services na sektor ang halos backbone ng export economy natin, lalo na sa US. Sa likod nito ay 482 companies na hosted ng PEZA. Karamihan pa ay American companies. Ang tanong, apektado ba tayo ng US tariff hikes? Posibleng oo, pero may twist. Sa likod ng tensyon, may nakikitang oportunidad ang Pilipinas maging cost-effective alternative para sa mga multinational corporations o MNCs na naghahanap ng mas mura pero kalidad na manufacturing site. Bakit tayo at bakit hindi sila? Ang America First policy ng US ay maaaring naging hadlang sa ibang ASEAN economies. Pero sa kaso ng Pilipinas, nagbibigay ito ng unique advantage. Bakit? Dahil hindi tayo sobrang dependent sa surplus tulad ng iba at may flexibility tayong mag-adapt sa shifting global trade dynamics. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit tila nag-aalab ang inggit ng China, Vietnam at Thailand sa ating bansa. Habang ang ibang bansa ay abala sa damage control, ang Pilipinas ay tahimik na nagtatanim ng mas matibay na pundasyon. Nakikinabang tayo sa shifting trade routes at mga MNCs na dating nasa China, Vietnam at Mexico na ito ay nagsisimulang makita ang potensyal ng ating bansa. Paano ito posible? Simple lang. PEZA at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-focus sa pagpapaganda ng mga economic zones, pagpapagaan ng investment processes at pag-aalaga sa EMS-SMS sector. At dahil dito, sa halip na magpanik, ang Pilipinas ay tila nagiging safe haven para sa mga negosyante. Ngayon, naiintindihan mo na ba, kaibigan, kung bakit tila naiinggit sila?
Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kakaibang resilience na hindi mo inaasahan. Therefore, habang ang China, Vietnam at Thailand ay abala sa kanilang trade surplus problems, ang Pilipinas ay tila pa simpleng umaarangkada sa bagong ekonomiyang nagbabago. Kaya ang tanong, hanggang kailan nila kayang panuorin ang Pilipinas na unti-unting lumalamang? Siguradong maraming mata ang nakatingin ngayon sa Pilipinas. Pero hindi dahil mahina tayo, kundi dahil may ginagawa tayong kakaiba na nagiging modelo ng ibang bansa. Kaya ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Napapanahon na bang angkinin ng Pilipinas ang spotlight sa Asia? Grabe talaga. Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ginawa mo? Purihin ang ating Pangulong